Muli po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa oras po ito, nais kong muling magbahagi sa inyo ng mga minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy niya pong nais ipabahagi sa atin. Mga minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Use Your Blessing with a Purpose. O gamitin po daw natin yung mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos ng may layunin. Sa mensaheng ito, gusto po tayong turuan at paalalahanan ng ating Panginoong Diyos kung paano natin gamitin ang mga pagpapalang natatanggap natin galing sa Kanya ng may layunin upang hindi po mawalang kabuluhan o mawalang saysay ang mga pagpapalang kaloob niya at tayo'y Kanyang patuloy na pagpalain. Yan po ang nais po ng ating Panginoon sa message na to, ang patuloy po nating makita o mabigyan ng layunin yung mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa atin at upang patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba yung purpose ni Lord? Bakit po tayo niya pinagpapala? Ano po ba yung gusto niyang makita sa atin o maging layunin natin sa pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin? Una po, kaya po tayo pinagpapala ng Diyos. Gusto po ng ating Panginoon na patuloy po nating magamit ang pagpapalang ito ng patuloy na magbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa Kanya. Yun po ang nais na makita ng Diyos na maging layunin natin sa mga pagpapalang na re-receive natin galing sa Kanya. Ang patuloy po natin siyang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian sa gaanong pamamaraan. Sa pamamagitan po ng pagtulong sa ating mga kapwa. Kaya po, isang layunin po na dapat nating makita sa pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos ay ang to be bless others. Pinagpapala po tayo ng Diyos upang pagpalain rin po ang iba. Ganito po ang nasusulat sa Book of Matthew, chapter 25:37 to 40. Ang nais po ng ating Panginoon Diyos ay patuloy po nating mabigyan ng tamang pananaw yung mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa atin upang magamit po natin ito ng may tamang layunin. Ano po yung unang layunin ng Diyos? Bakit niya tayo pinagpapala? Upang patuloy po natin siyang mapurihan at mapasalamatan sa pamagitan po ng pagtulong, pagpapala rin po natin sa mga ibang tao. Kaya po Book of Matthew chapter 25:37 to 40, sasagot ang matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nahuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy at kayo'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sa verse 40, sasabihin ng hari, tandaan nyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ito ginawa. Ayan po, the more po tayo tumutulong sa iba, the more po natin pinagmamalasakitan yung iba, lahat po ng bagay na ginagawa natin sa ating kapwa na mabuti ay sa Diyos po natin ibinibigay. Kaya po, ang pagpapalang pinagkakaloob sa atin ng Diyos ay hindi lang po para sa ating pansarili. Kaya patuloy kang pagpapalain ng Diyos kung malalaman mo lang kung ano yung layunin ng pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa'yo at paano mo ito gamitin. Kaya sa pangalawa, sabi po, kaya ka pinagpapala ng Diyos upang pagpalain mo ang iba. Nasusulat naman po sa Book of Corinthians chapter 8, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos, sabi niya, na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Ayan po, kaya po daw tayo pinagpapala o kaya po tayong pagpalain, pasaganain ng Diyos is not para sa sarili nating kapakanan upang patuloy po tayong makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa na makapagbibigay ng kapurihan, kaluwalhatihan
sa ating dakilang Diyos na banal. Kaya po sa mensaheng ito, nais po niyang i-awake tayo. Patuloy po tayong gisingin ng ating Panginoong Diyos na sa lahat ng pagpapalang natatanggap natin, kailangan po ay magkaroon po tayo ng tamang layunin. Ang unang layunin ay patuloy po natin magamit ang pagpapala na pinagkakalob ng Diyos sa atin, na patuloy natin siyang mapurihan, maitaas sa ating mga buhay, mapasalamatan, at pangalawa ay maging pagpapala po tayo sa iba. Sa panahong ito po ang nakakalungkot na katotohanan. Maraming tao sa panahong ito na they don't know how to use their blessing with a purpose. Dahil ang pinaka main reason po bakit hindi po nila alam yung purpose nila sa blessing nila, because they don't acknowledge God to their blessing. Yan po ang katotohanan. Kaya po ang iba, ang pagpapalang natatanggap nila ay nawawalang kabuluhan dahil sa maling paggamit nila nito. Halimbawa, ginagamit ang pagpapala ng Diyos sa mga bisyo, sa mga luho nila, sa mga material na bagay, at upang magyabang sa kanilang kapwa. Kaya instead na maging pagpapala sa kanila, ito'y nagdudulot ng kapahamakan sa kanilang buhay. Kaya po, to be close, nasusulat po in Book of Deuteronomy, chapter 8, verse 17 to 18, kaya huwag ninyong iisipin na ang kayamanan niyo'y bunga ng sarili niyong lakas at kakayahan, subalit alalahanin niyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ayan po, sabi po sa Book of Deuteronomy, malinaw na malinaw po, chapter 8 to 17 to 18, na huwag po daw nating iisipin na galing sa ating sariling lakas, kakayahan kung bakit tayo merong mga blessing ngayon, kundi patuloy po daw nating alalahanin ang lahat ng bagay na natatanggap natin. Ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kaya, kung matututulang po tayong kilalanin ng Diyos sa mga pagpalang natatanggap natin, matututo din po tayong gamitin ang pagpapala na bigay ng Diyos sa tamang layunin. Kaya po muli, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal sa mensaheng ipinagkaloob niya po sa atin sa araw na to. Binabalik ko po ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.